niya ay dakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, manang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Ngalan niya ay dakinain. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito, tayo ay nagkakasala at nagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya upang tayo po ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, buong kapakumbaba hingi tayo ng kapatawaran sa ating poong may kapal. Sabay-sabay natin dasalin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyo mo po sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin nilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem. Sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuang patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat na gulang at pang-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti.
Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at ng mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo, umiiyak, wika pa nila. At magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahaginan naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito,
na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ang humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok niyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanong kayo sa alimang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alimang bayan na hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga at sabihin ninyo, pati ang likabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit pa na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas sa mga taga-Sodoma. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay natitipon muli tayo para papurihan at pasalamatan ang Panginoon, ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo ay tungkol sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo ng iba pang mga taong maglilingkod sa kanyang ubasan. 72 na mga tao na idinagdag niya upang magpalaganap ng paghahari ng ating Panginoong Diyos. At ang 72 ito ay pinauna niya na dala-dalawa upang magpahayag ng mabuting balita na narating na ang paghahari ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, ang pagtawag pong ito ay may malaking sinasabi sa atin
lalo na sa kasalukuyang panahon na kung saan maraming nangangailangan ng salita ng Diyos at ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ang pagtawag na ito ng Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng pagtawag sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, noong tinawag ang 72 ito, binigyan sila ng instruction ng ating Panginoong Jesucristo. Nabasa natin doon. At ang pinaka tumawag ng pansin sa akin na mailalapat natin sa panahon ngayon ay yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pagalingin ninyo ang mga tao at bigyan sila ng kapayapaan. Alam niyo po, bakit binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga taong ito? Sapagkat nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, maraming may mga sakit. Alam nyo, kapag may sakit ka noon, hindi lamang ikaw physical na may sakit, kung hindi itatakwil ka rin ng sambayanan. Sapagkat ang turing nila, kapag ka ikaw ay nagkakasakit, ang sabi, ikaw daw ay pinaparusahan ng Panginoon. Kaya doble-doble. Kaya daman-daman ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tao noon. Kaya binigyan sila ng instruction, pagalingin nyo sila. Sapagkat nangangailangan sila ng pagpapagaling. Alam niyo po, kung titingnan natin ngayon, marami pa rin mga tao ang nangangailangan ng pagpapagaling. Marami pa rin mga tao ang nangangailangan, hindi lamang ng physical, kung hindi spiritual at emotional na pagpapagaling. At bilang mga binyagang Katoliko, malaki ho ang tungkulin natin dito, sapagkat pwede tayong maging daluyan ng pagpapagaling ng Poong Jesus Nazareno para sa ating kapwa. Isa daw ho sa nagiging problema ngayon ng lipunan, maraming mga tao ngayon ang nangangailangan ng atensyon at pakikinig at pagmamahal mula sa mga tao maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam niyo po, sa aking 3 taon na bilang pare, marami hong nagsishare sa akin. Nadamandam ako ang punong-punong sugat ng kanilang puso. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa buong pamilya. Hindi nila alam kung saan nila kukuhanin ang kanilang panggastusin sa araw-araw. Nagluloko si mister. Hindi pasaway ang kanilang mga anak. Punong-puno sila, maging ang mga kabataan. Marami nagsishare din sa akin mga kabataan na sabi nila, Father, gusto ko na magpakamatay. Sapagkat sa lahat ng aking ginagawa, hindi naman na-appreciate ng mama at papa ko. Parang hindi nila ako napapakinggan. Na parang ang nakikita na lamang ang aking kapatid na panganay. Hindi nila ako nakikita. Hindi nila ako napapakinggan. Gusto ko na lamang kitilin ang kanilang buhay. Alam nyo, na-realize ko, hindi rin pala mahalaga yung madami kang sinasabi. Yung pakikinig at pagbibigay ng oras para sa kanila ay sapat na upang gumaan ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga sa mag-asawa ho dito, kapag ka may problema ho kayo, mag-usap ho kayo. Napakalago yun. Magbigay kayo ng oras sa isa't isa. Kapag ka hindi na nagkakasundo ang mag-asawa, baka kulang na ng pag-uusap at pagbibigay ng oras sa isa't isa. Alam niyo po, isa sa ugali natin mga Pilipino, ang nawawala na yung sabay-sabay tayong kumakain. Bakit? Sapagkat nadadaig na tayo ng social media. Meron na tayong, yung iba nagse-cellphone, nasa telebisyon. Pero alam niyo po, naabutan ko ng mga bata kami,
ay sabay-sabay kami kumakain. Nakakapagkwentuhan kami bilang isang pamilya. Nakukumusta ng nanay at tatay ang kanilang mga anak. Kumusta ka na? Ano nangyayari sa iyo? Sapagkat sa pamamagitan ng pangungumusta, sa pamamagitan ng pagbibigay ng presensya ng mga magulang, nakikita natin kung saan direksyon na patungo ang inyong mga anak at kung saan direksyon na papunta ang inyong pamilya. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, pwede tayong magbigay, magpagaling ng iba sa pamamagitan ng pakikinig at pagpapadama ng presensya sa bawat isa, lalo't higit sa ating mga mahal sa buhay. Ito tayo tinatawagan bilang mga misyonero sa makabagong panahon. Kaya pag uwi niyo ng tahanan niyo po, tignan ninyo sino doon sa inyong mga anak, sa inyong mga kapamilya, ang tunay nangangailangan ng inyong presensya upang sa gayon matulungan niyo sila upang sila ay gumaling sa kanilang karamdaman, hindi lamang physical, kung hindi emotional at spiritual na pagpapagaling. Gagaling ho tayong lahat sa tulong ng ating Poong Jesus Nazareno at lalo't higit sa ating pagtutulungan bilang isang sambayanan ng Diyos, sapagkat ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magpagaling sa bawat isa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming
basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbibigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga minamahal ko mga kaibigan, ito ang ating Panginoong Jesucristo na tunay na nagpapagaling sa ating lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaiyahan na pamakisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan.
sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa iyo aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan. Piling ko na kayo ay magpahalan. Na ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ang sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Tumayo ka't pamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Ngayon ako'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis sa kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yuko po ang inyong mga ulo, tanggapin ang biyaya at pagpapagaling ng ating pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa po nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan niyo din po ang mga daladala nila mga imahen at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayo nagiging instrumento ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,